وما علينا إلا البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, atin na naman pong ipagpapatuloy ang ating talakayin sa ating subject na fiqh, na kung saan ang aklat na ating tinatalakay at dinidiscuss, pinapaliwanag, ay ang aklat ni Sheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, ang kanyang aklat na Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Last week, sa huling episode, ang huling natalakay natin ay ang tinatawag na siwak wa khisalul fitra, ang pag-ukol sa paggamit ng siwak at ang mga likas na mga katangiang dapat ugaliin ng isang Muslim na kanyang nililinis. Ngayon naman, tayo ay nasa page 31 na ng aklat. Alhamdulillah, ito ang paksa natin sa araw na ito. Sabi ng ating Sheikh, Babun fi ahkam al-wudu, pintuan o kabanata ukol sa mga panuntunan o alituntunin ng pag-ablution o pagwudu. Ito ang tinatawag ang ablution sa Arabic kay wudu. So ano ibig sabihin ng wudu sa pangrelihiyong kahulugan nito? Ito yung paggamit o di kaya paglinis, paghuhugas gamit ang ma'un tahur. So natalakay natin kung ano ibig sabihin ng ma'un tahur sa first episode at second episode, na ito yung malinis na tubig na dapat lang gamitin sa pagwudu. So ang wudu ay ang paglilinis o paghuhugas gamit ang malinis na tubig, at ito ang ma'un tahur sa mga natatanging parte ng katawan, mukha, kamay, paa, at ito ay ang ating tatalakayin inshallah. Sa mga natatanging parte ng katawan ng may kalakip na niya o intensyon. So dapat meron tayong intention pag tayo mag-ablution, hindi yung intention lang natin ay para malamigan ka o di ka makondisyon. So hindi matatanggap yung wudu mo kung ikaw ay magsasala na mag-ablution ka at ito ang intention mo. Dapat merong intention. Ano ibig sabihin? Kapag ikaw ay magwudu at ikaw ay magsasagawa ng sala, dapat mong intensyon na ikaw ay magwudu para magsalah. Para magsala o di kaya para magbasa ng Quran o di kaya para magtawaf. Kasi ito yung nabanggit natin sa mga nauna na obligado ang wudu sa tatlo. Kapag ikaw ay magsasala, kapag ikaw ay magtatawaf, kapag iyong hahawakan ang mushaf ng direct na paghawak. So ito yung ilan sa mga nauobliga ang pagwudu. So ito yung kahulugan ng tinatawag na wudu. Paghuhugas sa mga parte ng mga natatanging parte ng katawan na may kalakip na intensyon. Bago natin, kasi ang wudu, tatalakay natin dito yung mga syurut, mga kondisyon nito, yung mga obligado sa tinatawag na wudu, at yung mga sunan, yung mga sunna sa pag-aablution o pagwudu. Pero subalit sa episode na ito, ang una nating tatalakayin ay yung mga syurut, mga kondisyon ng wudu. Bago pa natin talakayin, banggitin yung mga syurut ng wudu, ay mainam na talakay muna natin ang ahammiyatul wudu, yung kahalagahan, importance o kahalagahan ng pag-ablusyon bilang mga Muslim. Although hindi dito nabanggit ng ating Sheikh. So, alam natin ang kahalagahan ng wudu ablusyon. Una, ito yung miftahus salah, susi ng salah, na kung saan hindi matatanggap ang ating salah kung wala tayong ablusyon. Ito ay inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, La yakbalullahu salat ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sala ng isa sa inyo kapag siya ay nasa kalagayang hadath, hanggat hindi siya makapag-ablusyon. Hindi daw tatanggapin ni Allah ang sala ng isa sa inyo kapag siya ay nasa hadath. So natalakay natin ang kahulugan ng hadath, terminolohiyang hadath, at ito yung uri ng karumihan, antas ng karumihan na
tinataglay ng isang tao na pumipigil sa kanya para hindi siya makapagsala o hindi matanggap ang kanyang sala hanggat hindi siya mag-ablusyon. So, mayroong hadath asgar, hadath akbar. So, tinalakay natin yan. Maaari niyong i-review ulit yung mga module at yung mga nakaraang episode natin. So, yan ang unang kahalagahan ng wudu, na ito ay kondisyon, ito ay susi ng salah. Pangalawa, isa sa kahalagahan din ng pagwudu na nabanggit sa ilang mga hadith at aya mula sa Quran, na si Allah subhanahu wa ta'ala ay minamahal niya yung mga taong mutatahirin, mga dalisay, naglilinis sa kanilang mga sarili, lalong-lalo na ang pag-ablusyong pagwudu bago siya gagawa ng pagsamba. Inna Allaha yuhibbul mutatahirin. Tunay na si Allah ay minamahal niya ang mga taong palaging naglilinis sa kanilang mga katawan. Dahil ang Islam nga ay nag-uutos ng kalinisan, no? At-tahur o an-nadhafa syatru minal iman, o kama qala alaihi afdalus salah wa atamut taslim, na ang kalinisan, paglilinis ay parte, bahagi ng ating pananampalataya. Kaya nga isa sa sunnah kapag pagkaraan nating mag-ablusyon ay ang pagduduan ng Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. O Allah, ibilang niyo po ako kabilang sa mga taong nagtatawba, nagbabalik loob, at kabilang sa mga taong laging naglilinis, nagdadalisay ng kanilang mga sarili. So sa pag-ablusyon ay nakakamtan natin ang pagmamahal, kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa kahalagahan, gantimpala o kahalagahan ng kahigitan ng pagwudu ay sa pamamagitan ng wudu ay pinapatawad ang ating mga nagagawang kasalanan. Katulad ng nabanggit sa isang hadith na sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isang Muslim alipin ni Allah ay nag-ablusyon, hinugasan niya ang kanyang mukha, ay lalabas ang lahat ng kasalanang nagawa ng kanyang mukha mula sa pinakahuling patak ng tubig. So kapag hinugasan niyang mukha, ay papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala, buburahin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kasalanang nagawa ng ating mga mukha, ang ating bibig, ang ating mga mata, ang ating mga paningin, mula sa pinakahuling patak ng tubig. Allahu Akbar. So kabilang to sa kahigitan. Ganun din ang dalawang kamay, ganun din ang ating mga paa. So sa pamamagitan ng wudu ay pinapatawad, binubura, kabayaran sa ating mga nagagawang kasalanan. At ito ay pinakadakila, pinakamalaking kahigitan ng pagwudu. Mashallah. So kaya nga kailangan ang isang mu'min ay laging nasa wudu, palaging nasa wudu. Kaya nga mayroong ibang hadith na minamahal, mainam, isa sa pinakamainam kay Allah ay yung taong laging nasa wudu bago siya matulog, kabilang din to sa mga kalagayang kanais-nais ang pagwudu bago siya magbabasa ng Quran. Kaya nga mayroong isang hadith na nabanggit na si Bilal radiyallahu anhu, na kabilang sa sekreto ng kanyang gawain, kaya nga siya sinabihan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, binalitaan ng magandang balita na siya ay tao sa paraiso. Nung siya ay tanungin kung ano yung sekretong gawain niya, sinabi ni Bilal, hindi ako nag-ablusyon, pagkaraan ng bawat ablusyon ko, ako ay nagsasala ng 2 rak'ah. So ito yung katangian, tinataglay ni Bilal na palaging nagwudu, at pagkaraan ng kanyang wudu siya ay nagsasala ng 2 rak'ah. So kabilang yan sa kahigitan ng pagwudu. Kabilang din sa kahigitan ng wudu ay ito yung kainaman ng umman na ito, na kung saan sa kabilang buhay, sa araw ng paghukom, nang tanungin ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, paano niyo po makikilala ang inyong mga umma, ang inyong mga tagasunod sa kabilang buhay? Sinabi ng mahal na propeta, makikilala ko kayo sa mga bakas ng wudu sa inyong mukha at sa inyong mga kamay. Ito yung tinatawag na gurran muhajjilin. May liwanag ang ating mga mukha, nur, liwanag, at ang ating mga kamay, dahil daw sa bakas, dahil sa mga pagwudu na ating ginawa nung tayo ay nabubuhay pa. Allahu Akbar. So kapag daw tayo inihintay ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang haud,
ito yung lawa na lahat ng umma ng mahal na propeta sa sallam na sumunod sa kanyang sunna ay makakadaan dito at makakainom, at sinumang makainom ay kailanman na hindi siya mauhuhaw. So ang mahal na propeta, habang tayo inaabangan niya, tatawagin niya tayo dahil makikilala tayo ng mahal na propeta sa pamamagitan ng tayo ay gurran muhajjilin. May liwanag ang ating mga mukha, nur, at ang ating mga kamay dahil sa bakas ng wudu. Mashallah. So ito'y kabilang sa kahigitan, kabilang lamang sa mga kahigitan ng pagwudu. Naway, ibilang nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong mutatahhirin. Ngayon, sabi ng ating Sheikh, page 31, Yaqulullahu ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, idha kuntum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. O kayong mga nananampalataya. Sa Surah Ma'idah, verse 6, sinabi ni Allah, O kayong mga nananampalataya, kapag kayo ay gagawa ng sala, hugasan ninyo ang inyong mga mukha at ang inyong mga kamay hanggang sa siko, wamsahu bi ru'usikum, at pahiran o punasan ang inyong mga ulo, wa arjulakum ilal ka'bayn, at hugasan ninyo ang inyong mga paa hanggang sa bukong-bukong. So ito daw yung aya, sabi ng ating Sheikh, na nag-obliga ng wudu bago magsala. So ito yung saligan, katibayan ng wudu sa Quran, na inubliga, ginawang kondisyon ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-ablution bago tayo magsasala. At wabayyanatil a'da' allati yajibu ghasluha aw mashuha fil wudu. At itinuro at ipinahayag sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga parte ng katawan na wajib, obligadong hugasan, at ang parte ng katawan na kailangan lamang pahiran o punasan kapag tayo mag-ablution, at ito ang ulo, ang buhok o ang ulo. Ngayon naman, sabi ng ating Sheikh, ito yung saligan na kung saan nag-uubliga. Pinahig sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung dapat hugasan, pero yung detalyadong pagsasabuhay, pag-implement ng wudu, ang unang nag-implement nito, sifatul wudu, katangian, paglalarawan sa pagwudu sa pamamagitan ng salita at gawa ng ganap na pagpapaliwanag, pag-implement, sino ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng kanyang mga sunna o mga hadith na isinalay sa inulat ng kanyang mga sahaba ridwanullahi alaihim. Ngayon, sabi ng ating Sheikh, i'lam ayyuhal muslim anna lil wudu syurutan wa furudan wa sunanan. Tandaan mo, o aking kapatid na Muslim, na ang pag-ablution ay may mga kondisyon, may mga furud, may mga obligado, at may mga sunna na dapat nating maunawaan at dapat nating malaman kung ano yung mga hatol nito. Alam natin, no? Tandaan nyo mga kapatid, mayroon tayong tinatawag na ahkam taklifiyya, ahkam wad'iyya. Ang ahkam at taklifiyya, itong 5 ahkam at taklifiyya na pinag-aaralan sa fiqh, at inshallah i-discuss ko ngayon ng maiksing pag-discuss na mas sa madaling paraan yung maunawaan. Mayroon tayong tinatawag na wajib. Ang wajib, ito yung mga gawain na inubligan ni Allah. Pag sinabi natin wajib, ito ay kailangan mong gawin. Na kapag ginawa mo, may gantimpala ka kay Allah. Pag hindi mo ginawa, mayroon kang pananagutan, mayroon kang kaparusahan pag hindi mo ginawa itong bagay na. Tulad ng 5 beses na pagsasala, pag-ainom sa buwan ng Ramadan, pag-hajj, ito yung mga inubligan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kapatid nito ay ang tinatawag na sunnah. Mga kanais-nais, kaaya-aya na kapag ginawa mo mayroon kang gantimpala, pero pag hindi mo ginawa, wala kang pananagutan, wala kang kaparusahan. Pero sabi ng ating mga scholar, hindi marapat na iniiwan natin yung mga sunna. Dahil ito ay sunna, kahit hindi obliga, hindi katulad ng wajib, ay hindi kaaya-aya na palagi nating iniiwan ng mga sunna. Kasi daw sabi ng ating mga ulama, mudawa matutarkis sunna makruh. Ang palagian, ginawa mong kaugalian ng pag-iwan sa mga sunna ay tinuturing na makruh, kasi minsan maaaring magdulot sa iyo para iwanan din ang mga wajib. Kasi kapag nasanay kang iwanan ng mga sunna, baka yun ang maghumantong sa iyo para iwanan ang mga wajib. For example, yung mga sunna ng sala. So dapat din natin itong pangalagahan
No, pangalawa, dahil ito nga ay ginawa bilang pagmamahal, huwaran natin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi lang 'yun, ang mga sunna ay bilang pangtapal, pangdagdag ng gantimpala. Katulad for example sa sala, sa araw ng paghukom, sasabihin ni Allah sa mga anghel sa isang alip ukol sa mga gawain ng alipin. Sabi niya, tinignan namin ang kanyang mga obligadong sala ay mayroong mga pagkukulang. No? Mga pagkukulang, kulang na nangyari. Sasabihin ni Allah, hanapan niyo siya ng mga sunna na sala at kung meron man ay ipangtapal niyo sa mga kulang o pagkakamaling nagagawa niya sa sala. So kabilang to sa kainaman ng sunna na dapat hindi natin iniiwan din, hindi kaaya-aya. Pangatlo na tinatawag na haram. Ang haram, yung mga ipinagbawal, kapag ginawa mo, mayroon kang kaparusa, mayroon kang pananagutan. Kapag iniwasan mo alang-alang kay Allah, ay ginagantimpalaan ka ni Allah. So iniwasan mo yung mga haram alang-alang kay Allah dahil naunawaan mo na ito pinagbawal ni Allah at paparusahan ka ni Allah kapag ginawa mo, takot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay ginagantimpalaan ka ni Allah. So ito yung tinatawag na haram. Ang kapatid nito ang tinatawag na makruh. Ang makruh, ang literal na kahulugan nito, hindi ka aya-aya. Although hindi ka pinaparusahan, wala kang kaparusahan sa paggawa nito, pero hindi rin maganda na ginagawa mo itong mga makruh na ito dahil maaring humantong sa tinatawag na haram. Na for example, tatalakay din natin yung mga makruhatus salah. Mga makruh, hindi ka nais-nais sa pagsasagawa ng salah. So kapag parati mong ginagawa ang makruh, maaring humantong na masira ang iyong salah. So kailangan din nating iwasan itong makruh, bagamat hindi siya kahalintulad ng tinatawag na haram. Ikalimang hatol ang tinatawag na mubah. Ang mubah, pinahintulot, pwede. Walang kaugnayan na gantimpala o kaparusahan. Pinahintulot, pagkain, ang pag-inom, pagtulog, pag-upo. Ang lahat ng ito ay mubah dahil pinahintulot sa atin. Ang paggamit ng cellphone, ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa tamang paraan, no? Hinahatulan to sa hangarin nito. So ang mubah, like for example, although ito ay pinahintulot, kapag ginawa mo ang mubah, na merong inugnay mo kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagsamba, ay ginagantimpalaan ka din ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. Like for example, ang pagtulog. Maaga kang matutulog para magising ka sa Fajr. No? So, gagantimpalaan ka, nagiging pagsamba yung pagtulog mo dahil kinugnay mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito yung tinatawag na ahkam taklifiyah. Meron naman tinatawag na ahkam wada'iyah, na like for example ginawang palatandaan ito ng isang bagay bilang kahatulan, like for example kondisyon, no, syurut, no, asbab, mga dahilan. So ito yung mga ahkam taklifiyah. Ang bakit natin ito tinalakay para maunawaan natin na ang wudu mayroon daw syurut, mayroong obligado, no? Ang kabuuan nito, summarize nito, itong wudu at syurut, kapag sinabi natin kondisyon at furud ng wudu, kailangan mo itong gawin. Kailangan masaklaw, mapaloob to sa pag-ablusyon na iyong gagawin dahil kapag isa lang ang mawala dito, hindi matatanggap ang wudu. Yun ang kahalagahan kung bakit natin kailangan maunawaan natin ng tinatawag na syurut al-furud. Ang sunna naman, katulad ng ating sinabi kanina, na kapag iniwan mo, hindi masisira yung isang gawain. Pero pag ginawa mo, may ziyada, gantimpala, dagdag na gantimpala. So kailangan din natin tong gawin itong mga sunna para bilang karagdagan ng ating gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung iwanan mo man, ay hindi masisira ang iyong ablution. So ito yung tatlong bagay na may kaugnayan sa ating tatalakayin ngayon. So ito yung tinatawag na syurut wat furu. Kaya nga sabi natin, Sheikh, fasyurut wal furud labudda minha hasab al-imkan liyakuna al-wudu sahihan. Ang kondisyon at mga furud, mga obligado sa ablusyon ay kailangan gawin para maging katanggap-tanggap ang ating pag-ablusyon. Amma sunnah fahiya mukammilatul wudu. Samantala ang mga sunna ay pangkumpleto lamang sa ablution, wa fiha ziyadatu ajr, at mayroong karagdagang gantimpala, wa tarkuha la yamna'u sihhatal wudu. Ang pag-iwan sa mga sunna na ito ay hindi niya mapipigilan o hindi niya masisira ang wudu.
So ito ay mga sunna lamang, pero mas mainam na ating gawin din para ziyada to ajr, meron tayong karagdagang gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, ang una nating tatalakay ng syurut, ang mga obligado at mga sunna ay inshallah sa susunod na episode. Sabi ng ating Sheikh, fasyurutu thamaniya, ang mga kondisyon ay 8. Kondisyon ng wudu ay 8. Bale, inshallah ta'ala, ito ay sinali natin sa Tagalog at basahin nyo lamang sa module na ating i-comment sa section at yung discussion niya ay itong nasa video na ito. So, 8 kondisyon ng binanggit ng ating Sheikh. Sabi niya, al-Islam. So, dapat Muslim ang pagiging Muslim ng isang tao. Al-Aql, yung may pag-iisip. No? So, ito ay ma'ruf, no? Known na kondisyon na ito. At tamiz, yung nasa tamang edad. Okay, nasa tamang edad o di kaya meron kasing tinatawag, like for example, yung bata na wala pa sa hindi pa balig, hindi pa dumating sa kanyang tinatawag na puting semelya para meron na siyang katungkulan. Pero yung bata na like for example 7 years old, 8 years old, meron parang siyang naunawaan niya kung ano yung wudu, so tinatanggap ito ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagsamba sa batang ito dahil meron siyang tamyiz, meron siyang maturity o kaya pag-unawa na naunawaan niya itong gawain na ito ay wudu, pag-ablution, no? Although bagamat hindi man siya dumating sa tinatawag na balig na 11, 12 years old na maaaring darating sa kanya yung puting semelya, no? Para masabi natin siya ay mukallaf, natalakay natin kung ano ibig sabihin ng mukallaf. So ito yung kabilang din sa condition na dapat meron siyang tamyiz, nasa tamang edad, nasa tamang pag-unawa. Ikaapat, ang niyya. So dapat mang condition, meron tayong intention. Kabilang sa condition yung tinatawag na niyya, intention. Ano ibig sabihin nito? Pag tayo magudo, dapat may intention. Kasi kung ang intention mo lang, wala lamang, parang magsasala ka, hindi mo inintensyon na hindi mo inintensyon sa iyong pag-udo para magsala. Ang ginawa mong intention lamang ay para malamigan ang iyong mga parte ng katawan. So hindi matatanggap ang wudu mo. Dahil dapat magudo ka na ang intention mo ay magsasala ka at itong wudu na ito gagamitin mo sa pagsamba. Ito yung tamang pag-iintensyon at hindi na binibigkas ang intensyon. No? Di ba? Inshallah ta'ala, ito ay dadaanan din natin sa mga susunod na lecture. Kabilang din, ikalimang kondisyon, ang tinatawag na dapat ang gagamitin nating tubig ay maun tahur. Dapat daw ang gagamitin nating tubig ay maun, malinis na tubig. So ito'y natalakay natin, kung di ako nagkakamali, sa episode 2, yung mga ahkamul ma wa tahara, yung mga panuntunan ng tubig na dapat gamitin sa pagwudu. So hindi pwedeng gamitin yung tinatawag na maun najis, yung tubig na nahaluan ng najis, ng ihi o di kayong dumi ng tao o di kaya yung maun tahir, no? Ikatlong uri na talakay din natin to, yung tubig ang nakahalo sa kanya ay hindi najis kundi isang malinis na bagay, like for example sabon, at nabago niya ang kulay at ang lasa ng tubig, ang kulay niya. So, naging maun tahir siya, hindi siya maun najis, tinatawag siya maun tahir, pero hindi siya pwede gamitin ng wudu dahil nabago niya yung kulay, nawala na siya sa pagiging tahur nito. Ang tanging dapat gamitin ay tinatawag na maun tahur, yung hindi nawala sa kalikasan niya na doon siya nilikha, katulad ng ilog, ng ulan, yung sa mga gripo na ginagamit natin. Balikan nyo yung sa episode 2 sa pagtatalakay natin sa mga panuntunan ng tubig. Kabilang din, sa nabanggit ng ating Sheikh na kondisyon ng wudu ay ang tinatawag na anyakunal mamubah. Dapat daw pwede pinahintulot na tubig. Anong tinutukoy dito na mubah? Hindi siya ninakaw, hindi siya inagaw. So ito ay known naman na tawag ba rito, condition. Kasi ang pagnanakaw, hindi ito yung pinagbawal sa Islam. Kung mayroong tubig na ninakaw o inagaw o kaya ganito, ganyan, ay hindi pwedeng gamitin. Dapat ito ay pagmamayari ng tao. Maaring binili niya o di kaya mula sa kanya, no, pagmamayari niya. Kabilang din sa kondisyon ay ang tinatawag na istinja o di kaya istijmar. Like for example, kapag siya umihi, nagdumi, okay, umihi, wajib na hugasan yung masilang parte ng katawan o di kayong labasan ng dumi. Dahil kapag siya ay umihi o di kaya nagdumi at hindi siya nag-istinja at istijmar, ito yung tinalakay din natin. No? Istinja, yung paggamit ng tubig sa paglilinis ng masilang parte ng katawan at yung labasan ng dumi, ay kapag hindi siya naghugas,
pagkaraan niya umihi o di ka dumumi, hindi matatanggap ang wudu niya at hindi rin matatanggap ang sala. Dahil kondisyon ng wudu ay ang tinatawag na istinja. So dapat natin ito maunawaan. Na kondisyon sa pag-wudu ay ang pag-istinja. Lilinisin mo yung maselang parte ng katawan kapag ikaw ay naghihi o di ka nagdumi. So, bilang paalala lamang, no, natalakay natin sa mga nauna na kung hindi ka nakakaramdam ng pag-ihi o pagdumi, hindi na kailangan pang umihi o dumumi. Pwede ka nang dumiretso ng pagwudu. Ang sinasabi nating kondisyon, kapag ikaw ay umihi at nagdumi, kailangan mong hugasan. Pero kapag hindi ka na nangangailangan ng pag-ihi at pagdumi, ay hindi na kondisyon na ikaw ay pumunta pa o di ka umihi na o magdumi. Pwede ka nang dumiretso mag-ablusyon. So nakuha natin yun, no? Kasi may mga tao, bakit ko ito nabanggit? May mga tao kasi na ginagawa nilang kondisyon yung pag-ihi, pagdumi, kahit hindi sila nakakaramdam ng dalawang bagay na ito. Okay, so ito ay mali. Sabi ng ating mga ulama, na kung hindi mo kailangan pag-ihi, pagdumi, ay pwede ka nang dumiretso ng pag-ablusyon. Liban na lamang po, kasi may mga tao din, no? Ito ay tinatalakay natin, no? Na nangyayari sa ilang senaryo, na minsan kasi may mga taong lumalabas yung hangin at nararamdaman niya na pag siya ay umuutot, yung utot, paglabas ng hangin, minsan may kalakip na dumi, konti. So kapag naramdaman niya mayroong ganun, so kailangan niya talaga ding hugasan yung labasan ng dumi. Pero kapag yung uri ng hangin na wala namang kalakip na dumi, ay hindi na kondisyon na ikaw ay maghugas. Dahil ang hangin lang to, walang kalakip na dumi. So ito ay hindi ginagawang kondisyon para ikaw ay para hugasan dahil lamang sa hangin na ito. Maliban na lamang kung may kalakip, may kasamang dumi na naramdaman mo, so kailangan mo talaga tong hugasan. So ito yung ika-5 o ika-6 o ika-5 na kondisyon, yung istinja na kailangan mong maghugas pagkaraan mo umihi o magdumi. Kabilang din sa kondisyon na nabanggit ng ating Sheikh ay yung pagtanggal sa ano pa mang pumipigil para mabasa ng tubig ang balat. Like for example, pintura. So kailangan mong tanggalin dahil wajib, obligado, kabilang sa kondisyon na yung tubig ay mabasa niya talaga yung balat, yung mukha o di kaya yung kamay at yung gano'n din yung paa. Ano yung mga bagay na pumipigil? Like for example, pintura. Masyadong makapal to, sabi ng ating mga scholar, kailangan talaga itong tanggalin. Yung lipstick naman, o di kayo sa mga kababaihan, yung powder, pwede mo nang direct kasi yung matatanggal naman siya at mababasa yung balat. Ang problema lang dito, yung tinatawag na cutics, no, yung mga ginagamit ng mga kababaihan. Allahu alam, ayon sa aking mga napagtanungan hinggil sa bagay na ito, ang cutics ay hindi talaga napipigilan niya yung tubig para mabasa yung kuko. Ayawan ko lang kung mayroong mga uri ng cutics, pero ang pagkakalam ko yung mga cutics daw at ayon sa kanya at ilang mga napagtanungan ko, ang cutics ay talagang hindi niya nababasa, napipigilan niya yung kuko. So kung ganito ang kalagayan ng cutics ay kailangan mo munang tanggalin. Kung mas mainam, iwasan, no? Kasi kapag ikaw ay mag-ablusyon, kung mahirap tanggalin, problema. Paano? Nag-ablusyon ka, merong hindi nababasa, so hindi natatanggap yung ating wudu. Okay? Kasi pinipigilan niyang mabasa yung ating mga kuko. So ang kabilang sa kondisyon na nabanggit natin, kailangan ay diretso o kaya mabasa ng tubig yung pangaparte ng katawan na hinuhugasan natin sa pag-ablusyon. So kapag may pumipigil, kailangan munang tanggalin bago tayo mag-ablusyon para mabasa, no, makompleto, maging ganap yung ating pag-ablusyon. So ito yung mga kondisyon, mga kapatid, mga brothers and sisters ng pagwudu at inshallah ta'ala, itutuloy natin next week ang ating magiging paksa, yung mga furud, mga obligado sa wudu at yung mga sunna naman, mga sunna sa pag-ablusyon o pagwudu. So ito yung paksa natin sa araw na ito hinggil sa kahalagahan ng wudu at yung mga kondisyon sa pagwudu. Kung meron man kayong katanungan hinggil sa ating natalakay, ay i-comment nyo lamang po o di kaya i-PM nyo sa akin. Minsan nga, no, bilang paalala lang sa aking mga taga-subaybay, kung magko-comment ka sa mismong araw ng aking pag-upload,
ay maaring masubaybayan ko. Pero kung pinanood mo yung episode after 2 days, 3 days, no, pagkaraan ko may upload, ay baka hindi ko na masubaybayin yung mga katanungan nyo ko. So kung mayroon kang katanungan after 2 days o 3 days ko, may post yung episode, ay i-PM nyo na lang sa akin para hindi ko ma-miss. So, i-copy link mo yung video, isend mo sa akin, tapos mag-message ka, Sheikh o Ustad, Assalamualaikum, meron po akong katanungan hinggil sa topic na ito, episode 5 o episode 6, na ganito, ganyan. So, para hindi natin nami-miss yung mga katanungan. Pero kung sa mismong araw, mismong oras ng aking pag-upload, ay minsan nire-review ko yung comment section. So, siguro meron din yung mga module po natin, inshallah, i-save nyo lang, at sa bawat episode ay kino-comment ko sa comment section ang module ng bawat episode. So naway dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin nawa sa atin ni Allah ang ating mga munting pagsisikap, lagyan niya ng baraka ang ating kaalaman upang nang sa ganun ay ating may sa buhay, at gawin niyang ikhlas yung ating mga ginagawa, pagsasaliksik ng kaalaman at pagsasabuhay ng ating mga ginagawang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, at naway sumang-ayon ang ating mga gawain sa sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat mo sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, wa akhiru da'wana anil hamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.